Hello? Hello? Podcast Network Asia. May mga pangyayari sa ating buhay na masarap balik-balikan. Yung tipong mapapangiti ka na lang sa tuwing maaalala mo ang mga bagay na nagbibigay kulay sa iyong nakaraan. May mga pangyayari rin namang hindi maganda at gugustuhin mong hindi na lang maalala. Dahil sa tuwing naiisip mo ito'y bumabalik sa iyo ang pait. May mga pagkakataon namang kasabay ng pagbabalik tanaw mo sa iyong mga nakaraan. Maaalala mo ang mga taong iyong nakilala at nagbigay ng marka sa iyong pagkatao. Ako nga pala si Rita, isang financial consultant at happily married sa aking husband na si Arnold. Mayroon kaming 3 anak na pawang mga babae at dito kami naninirahan ngayon sa San Mateo. Laki akong probinsya at first year high school ako nang unang tumapak sa Maynila, particular sa Marikina. Kinuha ako ng aking kapatid na panganay upang makasama niya sa inuupahang apartment. Nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi sa isang fast food chain sa Cubao. Sa madaling salitay, wala siyang panahon upang asikasuhin pa ang mga gawaing bahay kaya naisipan niyang doon ako patirahin. Noong unang linggo ko sa apartment ay nangangapa ako dahil hindi ako sanay managalog. Nahirapan akong makisalamuha sa mga babaeng kasing edad ko sa lugar na iyon. Hindi ako lumalabas at palagi lang asa kwarto. Nasa ikalawang palapag ang aming inuupahan. Katapat ng bintana ng aking kwarto ay isa ring paupahan na may maliit na terasa. Sa terasang iyon, palagi kong nakikita ang isang lalaking halos kaedad ko ng mga panahong iyon. Madalas ko siyang nakikita tuwing umaga. Mga bandang alas 7 hanggang alas 9. Palagi siyang nakatingin sa malayo. Palaging malalim ang iniisip. Hanimoy, maraming daladalang bagay ang buhay niya. Nang una ko siyang makita, natawa pa ako dahil para siyang gumagawa ng isang music video. Para bang may camera na nakatutok sa kanya at may background music. Kontento na ako noon na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Masaya na akong nakikita siya tuwing umaga. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng kuryosidad para sa kanya. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko siyang makakwentuhan. Gusto kong maging malapit sa kanya. Bakit ganong oras ko lang siya palaging nakikita? Bakit hindi ko siya nakikitang pumapasok sa eskwela? Yung mga ganong klaseng tanong. Marami akong gustong itanong sa kanya. Bigla akong naging interesado sa kung anong buhay meron siya. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin ang naging tema. Gumigising ako ng maaga para lang abangan siya sa terasa. Kahit na hapon ng aking klase, nagpapagising ako kay ate dahil iyon lang ang pagkakataon ko upang makita siya. Isang umaga, habang abala akong pinagmamasdan ng kanyang muka, hindi ko na malayan na nakatingin na pala siya sa akin. Dahil do'y napabalikpas ako at sa sobrang hiyay, dali-dali kong isinara ang kurtina. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako muling sumilip. Pero wala na siya. Bigla akong nakaramdam ng matinding hiya. Pakiramdam ko'y ang tanga-tanga ko upang isipin na hindi niya mapapansin na palagi ko siyang sinisilip mula sa bintana. Kinabukas ay sinubukan kong muling sumilip, ngunit naging maingat na ako. Sinigurado kong hindi niya ako makikita sakaling tumingin siya sa gawi ko. Ilang oras din ako naghintay, ngunit hindi siya lumabas ng araw na iyon. Laking panghihinayang ko dahil di pa man kami nagkakakilalay, mukhang hindi niya na ako gusto dahil sa nagawa ko. Hindi ko alam, pero iyon ang naisip ko. Hindi ko na siya muling nakita pang lumabas sa terasa simula nang makita niya ako. Araw-araw ay pinagsisisihan ko ang katangang iyon.
Hindi ko alam kung lumipat na sila o kung nagbakasyon lang ba siya ron. Hindi ko alam. Naisip ko na sana man lang ay kinunan ko siya ng litrato para kung dumating ang pagkakataong ito na hindi na siya lalabas sa terasang yun ay makikita ko pa rin siya kahit papaano. Palagi siyang nasa isip ko at nagbabakasakali pa rin akong makita siya sa mga sumusunod na pagsilip ko sa bintana. Nung una ay pilit kong itinatanggi na gusto ko siya. Nahihiwagaan lang ako sa kanyang pagkatao. Ngunit sa uli, inamin ko sa aking sarili na nahulog ang loob ko sa isang lalaking ni minsay hindi ko pa nakakausap. Ilang araw pa ang lumipas, nabalitaan ko mula sa aking kapatid na mayroong pamilyang nangungupahan sa apartment na nasa tapat ng aking kwarto. Doon mismo kung saan palaging nakikita yung lalaki sa terasa. Nalungkot ako dahil hindi ko man lang nabalitaan na lumipat na pala siya o sila. Kung may kasama man siyang pamilya. Wala kasi akong nakikitang ibang tao roon bukod sa kanya. Dahil sa kagustuhan kong malaman kahit man lang pangalan ng lalaki sa terasa, nagbakasakali akong tanungin si ate. Upang hindi siya makalata na interesado ako sa isang tao hindi ko muna direktang sinabi ang pakay ko. Nahihiya kasi ako dahil baka usisain pa niya ako sa mga bagay na iyon. Umalis na pala yung dating nakatira sa tapat natin. Pagsisimula ko ng usapan. Ha? Sino? Napansin kong nagtaka si ate sa tanong kong iyon. Yung dating nakatira yan? Kasi 'di ba sabi mo may bagong nilipat? Oo nga, pero matagal na kayang walang nakatira sa paupahan na yan. Halos isang taon na rin. Nagulat ako sa sinabing iyon ni ate. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o nananakot. Wala siyang dahilan upang gawin ng huli dahil wala pa naman akong sinasabi tungkol sa lalaking nakikita ko. Hala, bakit nung nakaraan may nakita akong lalaki sa terrace? Hindi ko na sinabi na palagi ko itong nakikita at baka maghinala pa siyang lagi ko itong sinisilip sa bintana. Napakunot ang noo ni ate. Huwag mong sabihin na nakita mo si Andy. Sino si Andy? Tanong ko. Hindi ba sinabi mo na may nakikita ang lalaki sa terrace? Doon kasi madalas magpakita ang kaluluwa ni Andy. Loko! Pananakot ni ate. Ikwinento ni ate na nagbigti si Andy 3 taon na ang makalipas sa kanilang banyo. At walang nakakatagal sa bahay na iyon dahil madalas itong nagpaparamdam at magpapakita sa mga nangungupahan doon. Bago raw ito magpatiwakal ay ilang beses itong nakita sa kanilang terasa at balisa at parang malalim ang iniisip. Hindi alam ni ate ang dahilan ng pagpapakamatay dahil wala pa man siya sa lugar na iyon nang mangyari ang insidente. Ngayon ay isa na lamang kwento ang bagay na iyon. Napatanayan ko na may mga pangyayari pala sa ating buhay na mananatili kahit anong pilit natin itong kalimutan. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, isang paalala muna mula sa Podmetrics. Hey guys, so kung ikaw ay currently a podcaster gaya ko or nagbabalak na gumawa ng isa very soon, I want to share with you the tool that I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have a full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fits your podcast audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned in real time. Yes, in real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure you sign up by clicking the link in the description of this episode and use my referral code, Stories Philippines Podcast, so you can monetize your podcast too. Thank you so much, Podmetrics, at tuloy na tayo sa ating kwentuhan dito lamang sa Stories Philippines Podcast.
This creepy story happened last December 2015. Dalawa kami ng classmate ko na pumuntang UST para mag-inquire for college. Ang sabi sa amin sa registrar, ang Faculty of Pharmacy ay nasa main building. So kami pumunta na sa main building para makita ang main building na yun. Sabi ng classmate ko, ikutin daw namin ang building mula first floor up to the last floor since 1 PM pa lang naman. Nung nasa third floor na kami doon banda sa hagdan pa fourth floor, nag-iba yung aura ng lugar. Sa isip-isip ko, baka dala lang ng pagod dahil mula first floor hanggang third floor na ang inakyat namin. Then pag akyat namin, may naaaninag kami sa bandang dulo na babaeng nakaitim na nakadungo sa bintana na parang may tinitignan sa ibaba. Nung medyo lumapit-lapit na kami sa kanya, doon ko lang mas naaninag na siya ay madre. Yung suot niya ay parang kay Valak ng The Conjuring. Medyo weird kasi di man lang siya naiinitan knowing na tirik ang araw sa kinatatayuan niya dahil tanghaling tapat ng oras na yon at nakasuot siya ng pangmadre. Then, nung isang room na lang ang layo namin sa kanya, nag-iwas ako ng tingin kasi nakakailang kung makikita niyang tinititigan ko siya. Nung nalagpasan namin yung madre, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang lumamig panandalian. Nakakapagtaka lang kasi wala namang lumbas na estudyante sa room kung saan nakatayo yung madre. Nung nakarating kami sa pinakadulo which is CR pala, biglang may parang kung anong nagsara ng pinto sa loob ng CR nang pabagsak kaya nagulat kami ng classmate ko at naisipan na namin pumihit pabalik kung saan kami umakyat. Doon ko lang napansin na yung madre ay wala palang anino. Nagulat at kinalabutan ako sa nakita kong yun. Naisipan kong lingunin ulit yung madre kasi baka namamalikmata lang ako sa nakita kong wala siyang anino. Ngunit paglingon ko, nakita ko yung madre na nakatingin sa CR. Ang nakakatakot doon ay nakaharap sa bintana yung katawan niya. Pero yung ulo niya ay nakalingon sa CR. Nagdasal ako kaagad pagka-uwi ko na sana hindi ako gambalain ng madreng nakita ko nung araw na iyon. Alas 6 ng hapon nang nagkayayaan yung barkada ng kuya ko dahil magsasalo raw sila sa birthday tipu ng girlfriend ng isa sa mga barkada niya. At yung kuya ko ay kasali sa 18 Roses kasi matagal namin na nakalasmate yung babae. At first, alam ng kuya kong hindi siya papayagan ng mama kong dumalo sa event kasi nga gabi na at baka wala na siyang masakyan pa uwi. Kaso, tinahilan niya yung 18 Roses kaya pinayagan siya. Basta, kapag gabi na, dun ka na lang sa barkada mo matulog. Tawagan mo na lang ako. Ani ng mama ko. Dali-dali namang umalis yung kuya ko habang suot-suot yung taksido na pinahiram sa kanya ng barkada niya. Alas 8 ng gabi nang nakatanggap ng message yung mama ko galing sa kuya ko at sabi, "Ma, mukhang bukas na lang ako makakauwi kasi alas 9 magsisimula yung event." Hindi na nag-reply pabalik yung mama ko. Alas 10 uli ng gabi nang makatanggap si mama ng message kay kuya na may matipid na salitang, "Mama." Medyo nawirduhan si mama nung time na yun at syempre ako na rin. Yung dahilan namin ay baka discontinued message lang yun. Naulit pa ito ng alas 11 ng gabi na kung saan natutulog na kami ng mga oras na yun. At nung alas 12 ay nakareceive ng tawag yung mama ko galing kay kuya at dali-dali niya naman itong sinagot. "Hello?" Mga 5 beses sinabi yan ni mama ng napakalakas at maririnig ko yun kasi magkatabi lang naman kaming natulog. Kaso, ang pinagtataka ni mama ay kung bakit hindi nagsasalita si kuya sa kabilang linya at kung bakit parang zero noise yun. Eh di ba nga, nasa event sila so imposibleng walang ni isang tunog
ng nagsasalitang MC or sigawan ng mga tao sa paligid. Kaso, ni isang tunog ay walang narinig si Mama. Doon na siya kinilabutan. Ito pa. Ayon sa kwento ni Mama, may kumatok sa pintuan namin bandang 3:00 ng gabi. Naalimpungatan din siya dahil sa kahol ng aso namin na nakatali sa gilid ng pintuan namin at 2 metro ang layo. Pinagbuksan yun ni Mama at dun tumambad yung kuya kong seryoso ang muka at parang blanco ang ekspresyon. Yung parang lutang kumbaga. "Oh, ba't ka pa umuwi? Balo ka ba?" Ani raw ng mama ko sa kanya. Hindi raw kumuibo si kuya at sa halip ay sinagi lamang siya nito at tumiretso sa sala at naghubad ng medyas. "Di ba sabi mo sa kaibigan mo kang matutulog? 3:00 na ng gabi at nagawa mo pang umuwi. May nasakyan ka pa ba pauwi?" Tuloy na paninermon ng nanay ko sa kanya pero hindi raw ito kumibo. Nabaling ang usapan nang mapansin ni Mama na hindi pa pala na isasara ng kuya ko yung gate ng bahay. "Isarado mo muna yung gate bago ka matulog." At sa pagkakataong yun ay dahang-dahang tumayo yung kuya ko at lumabas ng bahay. Si Mama ay naiwang nakaupo sa silyang kutsyon namin sa sala habang nag-aantay na bumalik ang kuya ko. Ngunit lumipas ang 5 minuto at di pa ito nakakabalik na siyang pinagtaka ni Mama. Dali-dali niyang sinundan sa labas si kuya at napagtanto niyang nakasarado na ang gate at wala na rin yung kuya ko. Sa oras na yun ay binalot si Mama ng galit kasi kutob niya o umalis na naman si kuya. Hindi na ulit nakatulog si Mama at sa halip ay naghintay na lang siya magdamag sa sala hanggang sumapit ang kaumagahan. 7:00 ng umaga nang magising ako sa sermon ng Mama ko. "Bunyemas ka! Ba't umalis ka uli kagabi?" Nagugulahan si kuya habang daladala yung balot niyang tuxedo sa plastic at nakadamit pambahay na. "Ha? Di ba nag-text ako sa inyo na bukas na ako makakauwi? Di niyo ba nabasa yun? Tsaka anong umalis ulit? Dun nga ako natulog tinatarantado mo ba ako? Nakatanggap nga kami ng message mo at tawag kaso wala ka rin namang sinasabi." "Ah? Anong tawag? Hindi ko kayo tinawagan sa gabi." "Ano tong nasa history ko? Tignan mo." "Ewan ko dyan. Promise, maniwala kayo sa akin at saka nag-expire na yung promo ko nung 8 PM kaya yung huling message ko na lang yung nagpaalam akong sa kaibigan ko makikitulog." At sa mga oras na yun ay binalot kaming lahat ng pagtataka at pagkagulo. "Hindi ka umuwi kagabi ng 3:00. Kumatok ka pa nga sa pintuan natin. Kinakahulan ka pa nga ng aso at saka nadapisan mo ako sa siko nung dinaanan mo ko." Sabi ni Mama habang nakakunot lamang ang noo ni kuya. "At saka nung inutusan kitang isarado yung gate ay hindi ka na bumalik ulit. Baka nagsisinungaling ka lang." "Ma, maniwala ka sa akin. Gusto mo i-video call pa natin yung tropa ko o di kaya sa mama niya para malaman mo sa kanila ako nakitulog kagabi." "Talaga ba? Sino yung umuwi kagabi?" Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.